ay isa sa mga bagay na marami po talaga ang makaka-relate, no? Pero that will be the second part. So patungkol sa gossip or chismis or pakikipag-chismisan, no? But before that, titingnan muna natin ang isa din sa mga commonly tolerated sin, pero I think ito yung isa sa mga bagay na hindi masyadong nangyayari based on our experience, no? Ang una po dito ay yung divisiveness or yung pagkakahiwa-hiwalay or yung pagkakaiba or yung pagkukos ng pagkakahiwalay or pagkakaiba-iba. Pero lagi po dapat po nating makita na hindi naman lahat ng pagkakahiwalay or yung pagkakaiba ay masama. Maaari po itong maging mabuti kapag ginagawa natin ang tamang pagkilala at yung tamang pagtatangi, no? Iyan ang isa sa kahulugan ng pagiging expert daw, no? Pag expert ka daw, marunong ka talaga mag-ayos or marunong ka mag-distinguish, no? Sa dalawang bagay. Ito yung kakayahang makilala ang mga pagkakaiba at wastong paghiwalayin ng mga bagay. Now, may example, no? Halimbawa, kayang tukuyin ng isa daw mekaniko ang problema ng isang sasakyan, no? Um, so, kaya niya yung gawin kasi nga eksperto siya sa ganong bagay. Yung mga electrician sa electrical na mga gawain or even yung mga IT professionals sa computer-related na mga bagay. At pagkatapos ay matukoy kung alin ang mga bahagi na gumagana at alin ang mga hindi. So, kaya nilang gawin yon. So, yung mga expert daw ay taong nakakagawa ng mahalagang pagkakaibang maaring hindi napapansin naman ng iba. So, um, mga nanay, di ba? Madali lang ninyo malaman or ma-evaluate ang kalagayan ng inyong mga anak kasi nga expert kayo sa pag-aalaga ng inyong mga anak. So, you see, hindi naman ito dapat maging professional ka, no? But in a way na nakasanayan at by experience, magiging expert ka sa iba't ibang bagay. Now, isang mahalagang tema ng mga turi po ni Pablo ay ang matutong maging mapanuri at may wastong pagkilala dapat ang mga Kristiyano. Ito yung tinatawag natin na discernment. Narinig niyo na po ba yung discernment? Discernment is hindi ito yung tamang hinala, no? Yung paghihinala. But discernment is kakayanan to identify kung ito bang bagay na ito ay maganda, tama, o hindi. Kaya nga, isa sa mga dapat na hinihingi natin sa ating mga panalangin ay yung discernment. So, uh, sa mas malinaw na pagkakasabi, ang discernment ay ang kakayahang malaman ang pagkakaiba ng mga bagay na nakakalugod sa Diyos at ng mga bagay na hindi naman nakakalugod sa Kanya. So, yun ang specific po na sinasabi ni Pablo na dapat matuto tayong maging mapanuri. We must have a discernment. So, habang lalo tayong lumalapit kay Kristo, isa sa mga katotohanan ay lalo rin tayong nagiging mahusay sa pagkilala sa mga bagay na nakakalugod sa Diyos at sa paggawa ng mga matalinong mga desisyon or maayos na desisyon ayon sa kanyang salita. So, yun ang expected sa mga Kristiyano. Mas lalo mo nakikilala si Kristo, mas nagiging marunong ka sa pagkilala ng tama at mali, at mas nagiging maayos ang iyong mga desisyon. Now, ang problema ay ang mga taong mapagpasimula ng pagkakabahabahagi, no? Especially sa church, no? Kaya nga 'di ba, isa ito sa mga warning na binigay ni Pablo sa kanyang mga liham. But ang nakakalungkot, yung mga nagpapasimula daw ng division ay madalas iniisip nila na sila ay eksperto or sila ay magaling or sila ay may mas maalam. No? Naniniwala silang gumagawa sila ng pagkakahati dahil sa tamang dahilan. So, ngunit ang mga ginagawa nila ay nakabatay sa sarili nilang mga prioridad sa halip na sa mga prioridad ng Diyos. Now, ito pong division na ito ay hindi po yung
iniisip natin na grupo-grupo. Oh, ladies versus boys. Hindi ganon yung pagkakabahagi. Matatanda versus mga bata. Hindi po ganon. No? Ang tinutukoy po dito na pagkakabahagi is specifically patungkol po sa katuruan. No? Bagaman sa atin hindi pa 'yon nangyayari, pero sa ibang mga churches nangyari na po ito. There was one example, kilala niyo siya. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa church nila, pero nagkaroon talaga ng division. Even naalis yung pastor na nandoon, umalis din yung member na yon, at ngayon ay nagpapastor na rin. Yung isa naman, yung pastor nila na umalis, may iba na ding church. So, nagkaroon talaga ng division. And one thing is that, yun nga po, isa ito sa mga dapat bantayan natin, no? Lalo na kayo kapag nag-aaral kayo. Lalo na kayo kapag nagbabasa kayo. Yun yung sinasabi natin, di ba? Maganda talaga na nag-aaral kayo. But one of the challenge also, kapag nag-aaral na kayo, is pwede nyo nang questionin. Lalo na kapag mas nakafocus kayo sa books. Sinabi ni ganito daw eh. Diba? Dapat post-millennial. Hindi dapat amillennial. Ayan, doon na magkakaroon yan ng mga division. So, yun ang tinutukoy dito. Minsan, or madalas, ang nagpapasimula ng division ay akala nila, alam na nilang lahat. Magaling sila. No? So, pero hindi, at lagi nilang sinasabi, pinaglalaban namin ang katotohanan. Diba? Mapapansin niyo yan sa social media. Kung nakafollow kayo sa mga ibang mga reform na masigasig talaga sa pagano ng katotohanan, which is good. Kaya lang, imbis na magkaroon ng unity in the body, nagkakaroon ng division in the body. So one of the reason is that hindi nila namamalayan ang sarili nilang prioridad, yung kanilang nais, kesa sa prioridad ng Diyos. No? So, paulit-ulit na nagbabala po ang bagong tipan sa iglesia tungkol sa ganitong mga tao. 'Di ba? May mga warnings po na sulat ni Pablo. So, sa halip na magabayan ng mga bagay na mahalaga sa Diyos, sila ay pinamumunuan ng sarili nilang mga interest. So, ito yung punot dulo talaga nito. And pagkatapos, ginagamit nila ang mga bagay na iyon upang hatiin ang bayan ng Diyos at pag-away-awayin ng isang grupo laban sa isa pa. So, yun yung nakakalungkot na nangyayari. No? May mga umaalis kasi yung church. Okay. So, may umaalis kasi nga iba yung kanilang paniniwala or iba yung kanilang sinusuportahan. One of the main divisions talaga ngayon sa modern time is yung eschatology, yung doctrines of the last days. Kasi kung matatandaan nyo, may tatlong interpretation yon. Merong tinatawag na premillennial, postmillennial, at amillennial. So ang mga reform mostly nagkaka-divide dito, no? To the point na ang nangyayari, may umaalis talaga sa church. Kasi si pastor, amillennial siya. Kaya lang siya na nagbabasa nung sinulat ng mga postmillennial, naging postmillennial na rin siya. So, yun yung nakakalungkot. So, maging maingat po tayo doon. Tandaan nyo, maganda na nagbabasa kayo. Pero laging sa Biblia lang talaga kayo dapat nakabatay or nakabase. Ang mga books, bagaman yan ay sulat ng mga mananampalataya, huwag niyong kakalimutan na sulat pa rin yan ng tao. It's not inspired, no? So, hindi nararapat na magkaroon ng division dahil lamang may mga tao na ang akala nila, interpretation nila sa Revelation ay naka-incline sa postmillennialism. Yung iba naman sa amillennialism. So, those are just examples, mga kapatid, na gusto ko pong makita ninyo. No? Pero malinaw na pinapakita po ng Romans chapter 16 verse 17 to 18 kung ano ang nasa likod ng ganitong pagkakabahagi. Nagbabala si Pablo sa mga mananampalataya na mag-ingat sa mga taong nagdudulot ng pagkakahiwalay at naglalagay ng mga balakid na salungat sa mabuting aral ng Biblia. And we must be careful, no? Ngayon, again, hindi pa natin yan na re-realize kasi nga wala pa naman siguro sa ating yung parang maaral din, no? Na nagbabasa na talaga ng mga libro
No? Diyan talaga magsisimula yan. So, nawa, itong pag-aaral natin na ito ay magbigay ng babala sa atin na whenever that happens, ayusin natin at pag-usapan ng masinsinan na hindi natin hahayaan na magkaroon ng divide sa atin dahil lang sa mga hindi naman, kumbaga, hindi primary concern, ay hindi primary doctrines, no? At lalong-lalo na kung wala pa naman talagang exact na interpretation, no? So, kaya hindi dapat maging division iyon. So, maaaring kapanipaniwala silang magsalita at gumamit ng mga salitang nakakaakit, ngunit ayon kay Pablo, sa huli, sarili nilang kagustuhan ng kanilang pinaglilingkuran sa halip ni Kristo. So, ito yung ano nila, kinukubli lang nila yung for the truth daw, pero para sa pansarili pala ang ginagawa nila. Nagiging simula ng pagkakabahabahagi ang isang tao kapag gumagawa siya ng mga pagkakahati sa mga bagay na hindi naman hinati ng Diyos. One of the example that I remember is yung kay Pedro. Tandaan niyo yun? Di ba sabi ni Pedro, sinabihan ng Diyos na pumunta ka, yung pinakita niya yung vision, tapos sinabi niya na hindi ako kumakain ng marumi. So, yun ay actually patungkol sa division ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Di ba? Pero pinakita na doon ng Diyos na wala nang pagkakabahabahagi. So, maging maingat tayo na bigyan ng division iyon na bagay na hindi na binigyan ng division ng Diyos, no? Pero yun nga, yung mga taong nagsisimula ng division ay gumagawa sila ng sarili nilang mga category at madalas ay pinapakita pa nila ang mga ito na para bang malinaw na tinuturo ng Biblia. So you see, ito yung pinagmulan po ng mga division ngayon. Ngunit, sa ilalim ng kanilang sinasabing mabuti o banal na dahilan, madalas ay pinoprotektahan lamang nila ang sarili nilang mga kagustuhan. So actually, so ito yung isa sa mga bagay no na bakit nananatili yung pagkabahabahagi kasi ayaw lang talaga nila tanggapin no kung ano yung parang dapat gawin, which is magpakumbaba at tanggapin yung pagkakaiba-iba kasi gusto nilang protektahan yung sarili nilang kagustuhan na nagiging dogmatic sila. Pag sinabi nating dogmatic ka, ibig sabihin, you claim na kung ano yung katuruan na pina-follow mo, yun yung totoo. So in terms of mga katuruan na hindi naman malinaw na interpretation ng Bible, huwag tayong magiging dogmatic. Okay? Dapat katmatic. Ay, hindi pa na. Para lang maano kayo. Huwag tayo maging dogmatic. Ibig sabihin, huwag mo i-claim na ito yung tama. For example, yun nga po, yung eschatology. Ano ba tama? Premillennial, amill, postmill. Well, hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam. So, do not be dogmatic. Kung mo sasabihin, amil ka, ito yung tama. I-claim mo na, yes, amil ako kasi ito yung para sa akin, nakikita ko na tugma doon sa turo ng Biblia. Pero, you consider na yung mga post-mill ay maaari din tama. Nagigets na po yun? Kasi pare-pareho talaga may point. Oh, for example pa, baptism. Pwede mo bang sabihin ng mga Presbyterian ay mali? Well, uh, okay, hindi rin na. Ang ibig ko po sabihin is that may mga point din kasi talaga sila na kumbaga nagsusuporta ng kanilang belief na pwedeng i-baptize ang mga infants or mga bata. Pero hindi siya dapat maging division na in a sense na mag-away-away tayo, no? So, ako personally, Baptist talaga ako eh.
Baptist po talaga ako. So, um, yun, tanggapin natin na may ganun sila na pagka-interpret. Pero ang maayos naman, hindi naman siya nakakapekto sa kaligtasan ng isang tao. So, pwede natin siyang, kumbaga, pagtiisan. Kumbaga. Pero again, wag kang magiging dogmatic. Okay? Yun yung kasi magsisimula talaga yan ng division. Kaya kayo po, kung natututo na po kayo at marami na kayong nababasa, wag kayong maging ganun. No? Wag kayong tumulad sa mga ganun. So, nais nila na ang iglesia nais nila ng iglesyang hindi kailanman kine-question ang kanilang mga pananaw kaya gumagawa sila ng mga hangganan at pagkakahati-hati na hindi naman ginawa ng Biblia. So, yun yung mga dahilan no, na nagpapasimula ng division. So, ang taong mapagsimula ng division ay hinihingi na sumang-ayon sa kanyang lahat. Yun po ang isa, no? They want na agree kayo sa akin. Kaya kung hindi kayo agree, o hindi kayo bagay, huwag na kayo dito sa grupo namin. Kaya may division. Kasi gusto nila agree sa kanya ang lahat. Kahit hindi naman ito hinihingi ng Diyos. Again, no? Maaari nitong sirain ang pagkakaisa na mayroon ng mga tao kay Kristo. Pero pinapaalala ni Pablo na ang mga bagay na hindi pangunahing mahalaga ay maaaring makipag-agawan sa ating pinakamahalagang katapatan kay Kristo. Kaya kailangan nating bantayan ang ating puso laban po dito. No? Baka magkaroon tayo ng ganong pag-iisip. So, upang pilitin ng iba na sumang-ayon sa kanila, nagpapakalat sila ng mga impormasyon na hinala lang, no? Hindi naman ayon sa salita. Pinapakilala nila ang mga pagkakamali ng iba. So, yun ang focus nila, yung mali ng iba. And gagamitin o babaluktutin ang maling ipakita ang paniniwala ng iba. No? Kaya pag napapansin nyo na yan, sa halip na ipaliwanag nila yung kanilang stand, ang focus nila mali ng iba. Tapos, gagawin pa yon or or maling ipepresenta pa yon in a way na maling-mali talaga sila. At gagamitin ang kanilang impluensya laban sa kanila. O magiging manira at magsinungaling tungkol sa iba. So kapag ganun na po ang ginagawa ng isang tao, yan ay divisive person. Ngunit hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong lumilikha ng ganitong uri ng alitan at pagkakabahabahagi. So kung tunay po nating nais malaman kung anong nakakalugod at hindi nakakalugod sa Diyos, kailangan nating seryosohin ang bagay po na ito, no, yung pagiging divisive natin. So mag-ingat po tayo na huwag po tayong mahulog sa ganong bagay. No? Kaya ipag-pray din po natin yon, lalong-lalo na kapag Lord willing, meron ng ibang may pinagkaloob ng Diyos na ibang magiging katulong natin sa pagtuturo, sa pagpipreach. So, maging maingat tayo sa ganong bagay, no, na pwedeng mag-lead sa division. So, I remember dati po, kami ni Kuya, kami dalawa yung nagtuturo. Hindi siguro, ewan ko kung napansin nyo, may ilan sa inyo napansin, medyo magkaiba yung atake naming dalawa. No? Si Kuya is more on leaning sa, pareho namang grace, kaya lang sa kanya leaning na hindi na focus masyado, nagkukos ako ng division, no? Inaano ko yung mali niya. Hindi. Gusto ko lang ipakita na yung focus is that grace talaga. Which is wala namang mali, no? Kaya lang ako at that time, yung atake ko kasi, yung life. Yung grace changed by life. So, kaya lang, ayun nga, nagkakaroon kami ng kasi ang gusto kong i-focus yung life. Ang gusto niya i-focus yung grace. Kahit, hindi ko alam kung basta yung gusto niya i-focus is yung life. Yung grace, no? So, ako personally, nagkaroon ako ng ng challenge sa puso ko kasi paano ko to i-deal kasi nga ang inaano ko doon is yung change life, yun yung focus kasi. Kaya lang iba naman yung binabato niya.
Imbis na iano mo na ganito tayo dapat gawin natin. Siya naman, okay lang yan. Kasi grace, parang nagiging ganun kami dati. But by the grace of the Lord, ang Diyos mismo, sa providence ni Lord, nawala si Kuya for some time. Pansin niyo yan? Di ba nawala si Kuya? Tapos ako na lang nagturo. Actually, hindi niyo man alam, sa akin, nakita ko lang nung nakaraan, no, na providensya ng Panginoon. Kasi wala akong ibang kaano na magturo. So na-focus ko po yung kung ano man yung leading na tinuturo sa Bible. Yun naman yung topic na binibigay ko po sa inyo eh. 'Di ba? And nabigyang linaw din yung parang ah 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 siguro wala namang issue sa leadership, no, at that time kasi wala namang ano. Pero kumbaga para sa akin, parang somehow nabigyan ako ng chance na mailahad sa inyo yung parang nakikita ko na need natin. Parang gano'n. And then until such time na hanggang sa yun na nga, bumalik, nagturo na si Kuya, and by that time, ewan ko lang kung napansin nyo, iba na rin yung atake niya. Pareho na kami. Ewan ko lang kung napansin niyo po yun. Pero ako, napansin ko po yun. Kaya lagi ko nga sinasabi kay Jay mo, ang galing din no, na nawala siya for some time and then pagbalik niya, hindi na mabigat sa puso ko kasi nga, pareho na kami ng pinupunto lagi din. Kaya pag sinasabi niya na itong bagay na to, nag-smile na lang kami ni Jamie kasi alam namin na, ano, naging ganun siya. So, pasensya na po kung hindi ko dinedetalye, no? Ewan ko lang kung napansin niyo po yun. So, again, until such time na tuluyan na talaga silang nawala. Nandun na sila sa Surigao ngayon. So, in which, ayun, hinihintay ko lang din kung paano sila makakatulong doon. Pero yun, he is submissive naman din sa kung anong tinuturo ng pastor niya doon. So, which is good, no? Kaya lang, yun po yung parang babantayan natin na maaring dumating kapag may bago na ulit na ano. So, help me pray na hindi magkaroon ng clash when it comes to focus, but maging pareho ang layunin, pareho ang purpose, pareho ang desire. So, para hindi din tayo magkaroon ng division. Kaya kayo din, mag-ingat din kayo na huwag kayong magsasabi na si ano mas magaling mag-preach, si ano mas maganda yung message, no? Hindi po ganoon. Lagi niyo tandaan na kung sino man ang magsasalita dito, magaling man niya magsalita or hindi, lagi niyo tandaan ang nagsasalita ay ang Diyos. Kasi salita niya ang pinapakinggan ninyo, hindi salita ng tao. So sa inyo ding part, huwag din kayong magiging dahilan ng pagkakabahabahagi by voting. O sino mas okay? Sino mas maganda? Ang ganda ng preaching ng morning, yung afternoon, ang pangit. Huwag ganon. Hindi ganon. Kasi kapag ganon, actually, ang tinitira nyo, ang salita ng Diyos. So, pangit ang salita ng Diyos. At napapakita yung puso nyo na ang tinitingnan ninyo yung nagpipreach, hindi yung pinipreach. Tandaan nyo, nandito kayo, nakatingin kayo, nakikinig, hindi dahil sa nagpipreach, but because kung ano ang pinipreach. Okay? So, ganun po. Okay? So, in connection to that, huwag kayong magchichismis. Bawal ang chismis. Isa yan sa nag-create ng division, in which yun po yung second topic, no? Na commonly tolerated sin. Which is, yun nga po, ang gossip or chismis. Sino po ang mahilig mag-chismis? Okay, titingnan natin kung baka kasi merong iba dyan, no? Isipin nila, hindi ako nakikipag-usap sa iba. Pero you know what? May ibang paraan na nagchichismis na rin kayo. Okay, titingnan natin. So, ang chismis po ay maaaring magmukhang katanggap-tanggap, no, sa loob ng iglesia. Sa katunayan, maaari itong maitago sa maraming paraan. So you see, kaya maging maingat tayo. Ang chismis ay hindi lang yung pakikipag-usap, no, at pakikipagbasa tsikahan. Hindi po. Maaari siyang maitago sa maraming paraan. Maaari itong magmukhang tunay na pag-aalala para sa ibang tao. Yung concern ka, anong nangyari? Na paano ka?
Okay, no? Magbantay kayo. Pwede yan. Pwede yang maging mukha ng pagchichismis. Maging ang paraan ng pagbuo ng tiwala at pagiging malapit sa isa't isa, no? Para maging close tayo, may fellowship tayo, women's fellowship. Oy, kumusta ka? Ano nangyari sa'yo? Ay, ganyan ka. Ganyan, ganyan. So, hindi natin namamalayan, yan ay pwede na paling maging chismis, no? O kaya ay yung ipresenta pa bilang isang prayer request. So, kahit pala yung pag nagpe-prayer request, no, may nag-prayer request, pag-pray po ako ng ganito-ganito, kasi ganito, ganyan. So, tapos tayo, pagpa-pray kuno natin, pero pag sa uwi sa bahay, ay, ganun pala nangyari kay ano. May ganun pala, ay, ganyan pala siya, ay, ano nangyari doon? So, you see, ang chismis ay maaring magkaroon ng iba't ibang mukha, no? Dahil maaari itong magbukhang espiritual, akala natin we are doing it para sa concern natin sa kapatid, pagtulong natin sa kapatid, kaya parang nagmumukhang espiritual siya. At yun nga, mapagmalasakit sa panlabas na anyo, madalas ay mahirap makilala ang chismis at madali itong palampasin ng maraming Kristiyano. Ngunit, dapat nating maintindihan na binabanggit ang chismis sa ilang mga listahan ng mga kasalanang may kinalaman sa ating pakikitungo sa iba. So again, relational siya. Related siya sa pakikipagrelasyon natin sa ating mga kapatid. Kasama ito sa mga bagay tulad ng pag-aaway, pagtatalo, pagsisinungaling at paninirang puri. So related po doon yung chismis. Iniugnay din ito sa mas malalim na kasalanan tulad ng idolatry at kawalan ng pasasalamat. So, even chismis pala, no, can become an idol, no? Pwede siyang kasalanan sa idolatria at kawalan ng pasasalamat sa Diyos. Nagbigay si Pablo ng malinaw na halimbawa. So, may example si Pablo nang bigyan niya ng babala si Timoteo tungkol sa ilang nakababatang balo sa iglesia. So, nagbigay ng warning si Pablo tungkol sa mga batang balo. Ibig sabihin, yung mga babae na maagang namatayan ng asawang lalaki. But they are Christians. Nasa iglesia sila. Sa halip na gamitin ang kanilang oras upang palakasin ang kanilang pamilya at ang iglesia, ang nangyayari ay naging walang ginagawa sila. Ano? Wala silang ginagawa at naglilibot sa mga bahay-bahay at nagchichismisan at nakikialam sa mga bagay na hindi naman dapat pakialaman. No? So, dati pa po, ang chismis ay gawain na po ng mga kababaihan. No? Dati pa man. No? So, ipinapakita nito na ang chismis ay hindi po isang maliit o hindi nakakapinsalang bagay. But, maaari itong maging malubhang kasalanan na nakakasira ng mga tao sa iglesia. So tandaan nyo po, chismis ay hindi siya mababaw na kasalanan. Why? It can destroy a person. It can destroy a church. No? Ang chismis ay kapag pinag-uusapan natin ng isang tao sa paraang nakasisira sa tingin ng ibang tao sa kanya. So ang isang bagay nagiging chismis kapag, yun nga po, sa paraan, nag-uusap kayo sa isang tao sa paraan na nakakasira sa kung paano siya tingnan ng ibang tao. Kadalasan ay para sa sarili nating pakinabang. Minsan dahil nag-enjoy lang talaga tayo manira, no? Or galit tayo sa taong yun at gusto natin siyang masira. So, kadalasan ginagawa natin ito para sa sarili nating benefit. Minsan, ang pakinabang nito sa atin ay simpleng kasiyahan. Dahil alam natin ng isang bagay na hindi alam ng iba. No? Hindi niya alam. Ako, alam ko, ginawa niya to. No? And, sa ibang pagkakataon, maaari tayong makaramdam na mas mataas tayo. Dahil alam natin ang problema or yung skandalo ng isang tao habang hindi naman tayo direktang sangkot doon. No? Minsan, no, chismis, no? Tayo, kasi nakakaramdam tayo na, dami mong alam patungkol sa mga tao, no? Bagaman wala kang direktang kinalaman sa kanila. Pero sa mas seryosong mga pagkakataon,
maaari nating sadyang ikalat ang tsismis upang sirain ang reputasyon ng isang tao. Lalo na kung itinuturing natin siyang karibal. Uy, karibal. No? Um, Wala namang ganun nangyayari sa atin. No? Ang mga makasariling motibong ito ang madalas na nagtutulak sa pakikipag-chismis. Ipinapakita rin po ng sinabi ni Pablo kay Timoteo ang isa pang problema ng chismis. So, meron pang isang problema na dulot ng chismis. Pinipigilan tayo nitong pagtuunan ang sarili nating mga responsibilidad. So, mas nakikita natin ang ibang tao kesa po sa ating mga sarili. Sa halip na tapat na gawin ang gawaing ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, nagiging abala tayo sa pag-uusap tungkol sa mga maling ginagawa ng ibang tao. So, dito na po nagkakaroon ng pagkakamali. Pero kung papansinin po natin, iniugnay ni Pablo ang ganitong pag-uugali sa pagiging tamad. Okay? May relation ito sa pagiging tamad at pagiging mapanghimasok sa buhay ng iba at pagiging sanhi ng pagkabahabahagi. So kanina, di ba? We talk about divisiveness. So nagiging divisive din pala tayo kapag tayo ay nakikipagchismisan. Kasi nga ito ay maaring magkaroon ng pagkasira ng reputasyon ng ibang tao in which nagkakaroon ng sigalot or gulo among mga tao and lalong-lalo na sa iglesia. Dapat nating pagtuunan ang tapat na paggawa ng sarili nating tungkulin sa halip na makialam sa buhay ng ibang tao. So, bagaman, tayo po itinuruan na palakasin ng isa't isa, be accountable sa isa't isa, at mangyayari yun kapag alam natin ang nangyayari sa isa't isa. Pero maging maingat po tayo na mahulog siya sa chismis. Isa ito sa mga bagay na dapat nating matutunan. Kapag sinabi ng taong iyon, wag mong sasabihin sa iba ha, wag mong sasabihin sa iba. Kahit na asawa mo pa. So yan yung isa sa mga bagay na natutunan ko sa mga Puritans or even Paul Washer. No? One thing, pag sinabi sa'yo na wag mo sabihin sa iba, wag mo talagang sasabihin. And sometimes, napofall tayo sa ganito kasi pinagkatiwala naman natin. Sige lang, naman eh. Pero dyan nagsisimula yung danger ng chismis. No? Ang chismis po ay hindi simpleng pagsasabi ng negatibong bagay tungkol sa isang tao kapag wala siya. Hindi lang yun ang chismis. May mga pagkakataong tama at kinakailangan pag-usapan ang mga ginagawa ng isang tao, di ba? Merong time na pwede yon. Hindi naman pwedeng sabihin na, chismis agad yun kasi pinag-uusapan natin. No. There are times na kailangan. No? Lalo na kapag kailangan nating bigyan ng babala ang iba tungkol sa seryosong problema. Gaya po ng ginawa ni Pablo kay Timoteo. Pero, nagiging chismis ito kapag nagsasalita tayo ng negatibo tungkol sa isang tao nang walang layuning makatulong. So, isa po sa paraan na nagiging chismis is that hindi lang yung nagsasabi ka ng masamang bagay para lang makasira, but nagsasabi ka ng mga bagay na yon without the purpose na makatulong ka sa kanya. Basta gusto mo lang sabihin, pero wala kang desire na makatulong o makapagpatibay sa taong pinag-uusapan o sa taong nakikinig, that ay nangyayaring chismis na siya. No? So, whenever we talk about something or someone, dapat ugaliin natin na ang layunin natin ay maiayos yung bagay na iyon. Hindi lang basta may impormasyon kang malaman. Chismis na po yun. So, sa huli, ang chismis ay hindi mapagmahal. So, tandaan po natin yan. Hindi loving ang chismis dahil hindi nito pinatitibay ang ibang tao. So, hindi siya loving. Sumasalungat ito sa utos ng Panginoong Hesus na mahalin ang ating kapwa. So, by simply gossiping, we are expressing hatred towards others na po. Hindi ito loving na pamamaraan. At sumasalungat din ito sa ating pag-ibig sa Diyos. Hindi nalulugod ang Diyos kapag ginagamit natin ang ating mga salita upang saktan ng iba. At pagkatapos ay bumabaling tayo upang purihin siya. Diba? Hindi pwede yun. Sa same mouth lumalabas ang praises at sa same mouth lumalabas ang curse. No.
hindi yon maaari. So pag hindi kapag nabasa mo yung verse na yon, one of the direct application is huwag kang makipagchismisan. Kaya bago tayo magsabi ng negatibong bagay tungkol sa isang tao, dapat nating itanong sa ating sarili, anong mabuting bagay ang tunay na maidudulot nito sa paningin ng Diyos? Or anong maidudulot nito, magandang maidudulot nito sa tao? Paano ito makakatulong sa taong iyon? No, bago po tayo magsalita tungkol sa ibang tao. Kung taimtim natin itong ipapanalangin, tutulungan tayo ng banal na espiritu na malaman kung ano ang dapat nating sabihin at kung anong hindi natin dapat sabihin. May mga bagay na hindi na dapat natin sabihin. Dapat nating alisin ang chismis sa iglesia at kilalanin ito bilang mapaminsala at kahiyahiyang kasalanan. No? So, mag-ingat po tayo, no, na mahulog sa pakikipagchismisan. So that ends our